May totoong natuklasang militar kami sa ilalim ng yelo, hindi si Tita Noboy yon. May basuka mismo sa ilalim ng yelo. Oo, siya yun. Nakita namin ang raketa sa ilalim ng yelo, mga pare. Isang radyaktibong raketa sa ilalim ng yelo. Kamusta mga kaibigan? Ako si Vyacheslav Ismailov o Via. May hawak akong lumang nakakatakot na video camera na nahanap namin sa delikadong sitwasyon. Pagkatapos naming pulutin ito, nagsimulang maghanap sa amin ang mga espesyal na ahensya. May mga dayuhang ahente na naghanap sa amin. Dahil ang natuklasan namin dito ay talagang nakakagulat. Tingnan mo, ang video ay mula sa isang lihim na base militar at may mga koordinado sa ibaba. Panoorin pa. Oo, tungkol yun sa isang sobrang lihim na lumilipad na van. Narinig mo ba? May balita tungkol sa van. Malamang yun ang lumilipad na tinapay na hinahanap natin. Lahat ito may kinalaman sa militar. Pero sa dulo, tingnan mo, may kakaibang nangyayari. Boom! Nakita nyo ba yun? Nakita nyo ba yun? May dumating na parang bala o baka missile, siguro rocket, tapos sumabog ang lahat. At mga kaibigan, gaya ng hinala nyo, pumunta kami ngayon dito sa coordinates na nasa video na yon para magsagawa ng investigasyon at maintindihan kung saan kami susunod na pupunta. Sigurado ako na yung hinahanap natin, yung lumilipad na van, ay maaaring nandito lang o malapit lang dito. O baka doon. Pumunta tayo dito para sundan ang mga bakas na ito. Mukhang military snowmobile ito. At pupunta tayo ron para tuklasin ang mga sikreto. Tama ba, Alyoshka? Ikaw talaga nakakainis ka. Muntik mo na akong mapatay sa piko mo. Alexei, umalis ka at kunin ang gamit mo. Dapat nating imbestigahan ang lihim ng militar at tukuyin kung saan nakatago ang mga bagay. Sigurado ka bang magandang ideya yan? Ang sundan ng mga yapak ng militar? Katatakas lang natin at delikado pa rin tayo ngayon. Oh, narinig mo, may dumating na missile o ano man yun, kaya... At kaya pupunta tayo doon? Anong delikado? Wala namang natira. Sa mga bakas na yan, baka may makita tayong mahalaga. Sige, gamitin mo na ang metal detector mo, Aleshka. Maghahanap tayo ng kaugnay sa lumilipad na tinapay sa yelo. Ito ang bagong episode ng mga natagpuan sa yelo, mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-like kung hinintay nyo ito dahil may napaka-epikong mangyayari ngayon. Siguradong may mahahanap tayo. Oh, tingnan mo. Dito may mga bakas at doon, ayun, ang dami ng mga bakas. Paano kung ito ay bakas ng lobo? Anong lobo? Baka bakas lang ito ng mga tao at ahente. Pero ayokong kainin ako. Tumahimik ka na nga. Natatakot ka sa lahat ng bagay, Alyoshka. Sandali lang. Tigil. Narinig nyo? Unang signal, pare. Tumutunog dito, malakas ang tunog. Totoo ba, makakahanap talaga tayo ng kung ano sa ilalim ng niebe? Oh, hindi sa ilalim ng niebe, kundi yelo. Kailangan natin ng pinpointer para malaman saan maghukay. Grabe, tignan mo. Simbolo ito ng radyasyon. Radiation? Delikado ba yun Syempre. Delikado ito gamit militar at may kaugnayan sa militar. Ito ang hinahanap at unang patunay na tama tayong landas. Mukhang napakadelikado nito. Nasa ilalim ito ng yelo. Nahanap na, alis na tayo? Hindi, ito ang mahalagang bahagi. Kailangan nating maingat kunin mula sa yelo at tukuyin kung ano ito. Tara, simulan natin. Makapal ang yelo, kaya matagal nang nasa ilalim ito o sobrang lamig dito. Sa kahit anong kaso, kung talagang radioactive ang bagay na ito, nakakulong ang radiation sa ilalim ng yelo. Sige nga, bigyan mo ako ng malaking piko. Sige, basagin mo na para makaalis na tayo. Tapos na, nabasag ko na ang yelo. Malalaman na natin kung ano ang laman nito at maintindihan kung ano talaga to. Sana hindi ito masyadong radioactive. Tol, tingnan nyo, may wire dito.
Astig nakasabit pa siya ng ganyan. Oh, ito nga. Yellow to. Parang bagay na may kinalaman sa radyasyon. Kung nahulaan nyo na kung ano to, i-comment nyo lang sa baba at ako mismo maglalagay ng puso sa inyo. Siyempre kung matalino kayo at kayo ang unang nakahula. O sige, hawakan mo muna. Baka mikropono at karaoke system ito. Ano ba yung pinagsasabi mo? Grabe ka naman. Tumahimik ka. Bakit kakanta ang mga sundalo nang lumabas si Katyusha sa tabing ilog? Bobo. Hawakan mo, malapit ko na makuha. Sige na. Radioactive ba to? Kahon ba to? O iba pa? Ay, grabe. Tingnan nyo. May control panel dito at lumulutang na tubig sa loob ang astig. Sandali. Uy, gumagana pa siya. Ang galing. Tahimik muna. Oo, naririnig mo. Nakita ko na ito sa pelikula. Ginagamit para matukoy ang radiation gamit ang counter na ito. Pero di ko maalala anong counter yon. I-comment nyo. Interesado ako. Nakalimutan ko. Sandali. Di ko alam kung ano ang radiation. Sinabi mo bang radioactive? Radioactive oh. Nasa baryo ng Perdayevo kami, mahilig sa radyo at aktibo. Sige nga, pahiram. Susukatin ko ang radyasyon mo. Ibig sabihin ba nito, radioactive ako? Hindi, pakinggan mo, mababa ang metro, hindi ka radioactive. Pero ang tubig dito ay sobrang radioactive. Oh, naglalabas talaga ng radiation. Nakakatakot. Sa gamit na ito tulad ng metal detector, makakahanap pa tayo ng mas maraming bagay tungkol sa temang militar. Maaaring magbigay ito ng pahiwatig kung nasaan ang ating lumilipad na buhan. Ayan ka na naman, inuulit-ulit mo na naman yan. Hindi ako titigil hanggat di ko yon natatagpuan at nakakahanap ng iba pang nakakakilabot na natuklasang militar. Tara na. Sige, tara na. Kung may isang natagpuan, siguradong may iba pa. Kung ang sundalo nakaiwan ng metro dito, tiyak may iba pa silang gamit na naiwan. Tama ba iniisip ko? Heto, may mga bakas dito at dito, marami talaga. Pero, Muntik na akong mahulog. anong ginagawa mo? Huwag kang tatapak dyan, may radioactive na tubig at pwedeng mabasag ang yelo, Aleska. Huwag ninyong uulitin ang makikita ninyo. Mas mabuting mag-subscribe na lang kayo at panoorin ang mga video dito. May maliit na signal. Dito, banda. Dito. Oo. Oh. Malakas ang signal dito sa parteng ito. Sabi ko na nga ba, ang susunod na makikita natin, nandito lang. Sandali, bubuksan ko ang pinpointer para mas eksaktong mahanap. Paano ba gumagana yung karot mo? Ang karot ay parang maliit na metal detector na makakatulong sa ating maghanap dito ngayon. Nandyan yan, may bagay dyan. May dilaw na bagay, parang jacket mo. May nakatagong ibang Lyosh ka doon? Ang tanga mo naman ano? Tignan mo, merong itim. May itim din akong parte. Ano yan? Yan ay simbolo ng radyasyon, simbolo ng biyolohikal na panganib. Oo, biyolohikal na panganib. Nakita ko na yan dati, ganito ang itsura niyan. Para sa akin, ito ay kasuotan laban sa radyasyon at biyolohikal na panganib. Ginagamit ito ng mga lokal na sundalo para hindi sila maapektuhan ng radyasyon. Dahan-dahan kong tatapusin gamit ang maliit na piko para maingat matanggal. Pagkatapos, isusuot pa ito ni Lyoshka para hindi siya mahawaan ng radyasyon. Ayos lang, napunit mo na rin yan. Hindi. Oo, tama tayo. Ito ay isang kasuotan. Kasuotan laban sa radyasyon. Malamang mataas ang proteksyon nito, hindi ordinaryo. Tingnan ninyo. May mga epaulet dito kung saan idinidikit ang ranggo ng sundalo. Sinasabi ko, malamang konektado ito sa mga lihim na ahensya. At ang kasuotang ito ay baka pagmamayari ng lihim na serbisyo na nagtatago ng impormasyon. Kailangan nating magpatuloy sa paghahanap. Tingnan mo, kamukha ako nga. Sa totoo lang, naging ahente rin ako ng mga lihim na serbisyo. Pero alam mo na, bilang kargador. Pero dito, hindi talaga siya nagsisinungaling. Kung hindi nyo masyadong maintindihan kung tungkol saan ito, kung ano ang mga van, kung ano ang mga lihim na serbisyo, gamitin nyo ang pahiwatig at panoorin ang videong ito. Kung saan totoong nilagay ni Lesha sa panganib ang buhay niya para lang maging kargador. At para sa'yo. Ngayon, dumarami ang natutuklasan natin. Patunay ng kakaibang bagay na militar dito.
may metro at kasuotan, kailangan pa nating maghanap. Tingnan mo, ang daming signal dito, malakas dahil maraming metal sa loob. Dapat may signal pa malapit. Ang daming bakas din, sinusundan natin, siguradong may makikita tayo. Oh, may maliit na signal dito. Oh, may mga signal talaga sa lahat ng dako, mga tol. Paano nangyari yon? Maraming maliliit na bagay na parang piraso ng metal ang nakakalat dito. Hindi ko alam kung ano ang mga ito. Mga kaibigan, subukan niyong hulaan sa mga komento kung ano ang susunod naming makikita at kung sino talaga ang unang makakahula ng tama, bibigyan ko siya ng puso. Nakakatuwa, sino kaya sa mga taga-subaybay natin ang matalino? Sige, subukan nating hanapin ito ng mas eksakto. Ayan, gumagana ang karot. Hanapin natin dito sa bandang ito. Oo, may nahanap ako. Tingnan mo ano to, hindi ko alam, parang bilog o ano ba to. Hindi ko maintindihan. Kunin ang maliit na piko para malaman. Kaunti lang ang nahukay, kaya mag-ingat tayo. Tingnan ninyo, may isa na namang madilim na berdeng bagay, kulay militar. Isa pa itong nahukay na ebidensya. Tama. O, sige nga. Tingnan natin kung ano ang nasa loob niyan. Alam ko yan, dilata ng militar yan. Nakakain na ako niyan. Kailangan natin ng tulong para mabuksan to. Ano yan? Halaya pala to. Halaya? Anong sinasabi mo, Alyoshka? Tanga ka ba? Mga gamit militar ang hinahanap natin, hindi halayang militar. Oo. Yelo sa loob ng yelo. Okay. Anong ginawa mo sa halaya ko? Tahimik ka? Naririnig mo ba? Anong halaya? Mukhang mga bala to. Mga bala? Oo. Eto. O tingnan mo, may bala sa loob. 7 mm at 7.62. O, 1, 2, 3. Ang daming bala sa loob ng kahon na ito. Paano mo nalaman ang eksaktong bilang na yon? Pakinggan mo, alam mo na, marunong ako sa mga baril at kung ano-ano pa, marami na akong nakita. Ang dami ko ng video tungkol sa mga natagpuan sa yelo. Kung gusto nyo pa ng marami, mag-subscribe at mag-like sa aming channel para malaman naming gusto nyo pa ng natagpuan sa yelo. Isulat nyo yan. Pero pakinggan mo, mukhang nagkaroon ng barilan dito. Alam ko na sa mga ganitong kahon nilalagay ang mga bala para maitago ang ebidensya. Kasi sa mga bala malalaman kung anong baril at sino ang bumaril. May rekomendasyon ang mga lihim na ahensya na laging kolektahin ang mga ginamit na bala at shell para walang makakita. Pero mukhang nahulog nila ito habang tinatago ang ebidensya kasi narinig natin dito. Pagdating, Via, gets ko na. Kakampi ka ni Lolo kaya alam mo lahat ng sikreto ng mga espesyal na ahensya? may karanasan lang ako. Hindi ako pwede maging kakampi niya. Nagpalitan kayo ng G-Wagon at di ka na niya hinabol. Gaano katagal bago mo ako nakita sa van ng Special Forces? Lesha, kalma lang, tapos na yon. Isa na lang ang layunin natin, alamin ang natagpuan sa yelo at hanapin ang lumilipad na van. Tara, maghanap tayo pa. Tiyak, special services ang teritoryo natin. Sige, test natin kung radioactive ang mga bala. Ayan, mukhang ito na ang counter. Oo, ito na nga. Oh, ayan na, naka-on na lahat. Aha, nako, nagyelo na. Hindi mo ba masisira yan sa ginagawa mo? Hindi naman. O, naririnig mo? Grabe. Mga kaibigan, ito ay totoong counter na sumusukat ng radyasyon at tingnan nyo, kapag itinutok ko ito sa mga bala dito, radioactive sila. Grabe, baka dahil ito sa tubig o baka may iba pang dahilan. Oh. Sandali, may naisip ako. Pwede ba? Baka dito rin radioactive din. Grabe. Bobo ka ba? Nakatutok ka sa yelo, hindi sa puwet ko. Pwede na ring sabihin ganon. Medyo nabasa lang naman ako, hindi ako pwedeng maging radioactive tao ako. Mga kaibigan, mag-comment kayo kung sa tingin nyo rin na radioactive ang puwet niya. May nahanap tayong mga bala at uniforme dito at yung mga bakas papunta pa ron kaya dapat nating magpatuloy. Dito kung tititigan mo, ramdam mong parang may labanan at dito tumama ang mga pangunahing bala. Tingnan mo dito. Dahan-dahan operator, may tubig at manipis ang yelo. Uy, teka! Malulubog ka sa yelo. Anong ginagawa mo? Dahan-dahan lang mga pare. Delikado dito, huwag niyong gayahin. Pero ibig sabihin, tama ang direksyon natin. Tara, maghanap pa tayo at sundan natin ang mga bakas na to. Sana tama ang uwi, no? Hindi, nasa tamang daan tayo para makahanap pa ng mas maraming bagay sa yelo.
Tara, dito lang dapat sila. Oh, may signal dito malapit sa mga bala. Dito ko kinuha yung mga bala, tapos may isa pang signal dito. Pwede ring bala ulit, pero malakas yung signal dito. Tingnan natin ang nakatago dyan. Tingnan mo, grabe saan may signal. Ito ay baril sa ilalim ng yelo. Totoong baril to, Aleshka, di ba? Grabe. Ito na talaga ang seryoso. Yung dati nating nakita, wala yun sa tindi nito. Sige na, kailangan nating kunin to. Kailangan nating ilabas to mula sa ilalim ng yelo. Hindi, ayoko pakinggan mo. Tama na, ito na. Grabe na to. Tumahimik ka na, tara na, kunin na natin. Kita mo, dumaloy na ang tubig, mas halata na yung automatiko, di ba? Hindi na talaga ako mapakali dito. Kailangan nating lumipat sa mas malaki. Sige. Nandun si Kalashnikov. Kailangan natin siyang kunin. Totoong si Kalashnikov yan. Natakot ka, Leshka. Tigilan mo nga ako, grabe ka. Ang lupet. Totoong nakahanap tayo ng ganito karaming bagay na may kinalaman sa militar at radyasyon. Nandyan ang kasuotan, metro, baril at bala. Sa madaling salita, lahat ito ay may kaugnayan sa hinahanap natin. Yung tinatawag na lihim na ahensya ng militar, di ba? Hinahanap mo yata yung reaktibong van at mga bakas nito, di ba? Oo naman. At kung malalaman natin kung saan papunta ang mga militar na yon at ano ang ginagawa nila dito, malalaman din natin kung saan tayo susunod na pupunta at kung saan mahahanap ang van. Alam mo ba ang pinakamalungkot na pwedeng mangyari? Ano? Kung tama ang napanood natin sa simula, posibleng sumabog ang lumilipad na tinapay at ito lang ang natira sa base militar. Nauwi sa wala ang lahat ng paghahanap. Grabe, gustong-gusto mo talaga yon. Ewan ko na lang. Ang pinaka-importante, sana hindi tayo tamaan ng bomba. Tumahimik ka na lang, kailangan nating hanapin. Hanggat hindi pa natin nalalaman ang totoo, wag muna tayong magsalita, wag muna tayong mawalan ng pag-asa, kailangan muna nating alamin ang lahat. Sige, hukayin pa natin ang yelo, sige pa. Alam mo naman, kung nasaan ang Kalash, nandun din ang ibang mga armas. Kaya maghanap pa tayo ng iba pa. Siguradong makakakita pa tayo ng iba pang mga baril at kung ano-ano pa. Kalaban natin ngayon ang mga lihim na ahensya. Naghahanap tayo ng iba't ibang natuklasang militar, gaya ng mga raketa, rocket launcher at bazooka. Malakas ang signal dito. Astig. Baka may isa pa tayong makitang armas pero di ako sigurado. Naririnig mo ba kung gaano kalakas ang tunog? Ibig sabihin merong napakalaki doon. O kaya makapal. Parang armor ng tangke. Tama, wala pa tayong nakikitang tangke. Siguradong may tinamaan dito ng raketa. Sige, simulan na natin. Dito. Tingnan ninyo. Oh, parang ulo o helmet ito ano. Dapat may helmet ang mga sundalo, di ba, Alyoshka? Parang kalawangin na bagay ito. Oh, metal ito, kalawangin. Sandali lang. Sandali. Parang nakita ko na to dati. Parang ulo, may hiwa para sa mata. Lintek. Alam ko kung ano to. Ano? Ano kaya? Ito ay robot. Isa itong napakalaki, makapangyarihan at nakakatakot na robot na mamamatay tao. Ano? Seryoso ako. Mga pare, ito si Tita Noboy, no? Isa siyang napakalaking industrial na robot. Sobrang laki niya. Sobrang lakas. At siya ay nakaprograma lang para sa isang layunin, ang manira, magbantay at manira. Isa siyang robot na tagapagbantay. At kapag binigyan siya ng target, halimbawa ako, pupuntahan niya ako at wawasakin niya ako. Pakinggan mo, kumain ka ba ng radyasyon? Ano bang pinagsasabi mo? Seryoso ako, maraming robot na akong nakita. Kung di ka maniwala, tanungin mo ang taga-subaybay ko na makakapagpatunay. Nakipag-ugnayan na ako sa mga robot.
mahaba ang kwento ko tungkol dito. Maniwala ka sa akin, marami talagang naghihintay ng mga susunod na episode kapag lumabas na ang robot na Lata o si Tita Noboy o kapag may laban na naman ng mga robot. O no, mga kaibigan, kung naghihintay kayo, mag-like kayo sa video na ito at mag-iwan pa ng mga komento. Seryoso ako. So kukunin na natin siya ngayon, posibleng gawin niya rin sa'yo yon, tama? Ganito, hindi natin siya kukunin. Hindi natin siya kukunin. Sandali, pumunta tayo sa mapanganib na lugar na radioactive at ang dami na nating hinukay. Pero ngayon, hindi mo pa rin kukunin si Tita Noboy? Hindi mo talaga naiintindihan. Inatake niya ako. Nakipaglaban ako sa kanya. Sige. Sumali siya sa laban ng mga robot. Tita Noboy. Itza, tara na. Isa ito sa pinakamapanganib na makinang nakita ko. Ako lang ata ang di nakakaintindi kung paano ito napunta rito at tingin ko nasira ako na. Oo, tama. Ako ang nag-disassemble ng isang Titanoboy, sinira ko siya. Siguradong sigurado. Alam ito ng mga nanood ng RootTube ko. Gets ko na. Natakot ka pala sa lumang kalawangin na delata. Hindi ako natakot. Wala akong kinatatakutan. Seryoso, kukunin natin yung kalawangin na Lata. Bigay mo ang piko. Sige. Hindi. Yung maliit. Bigay mo yung maliit. Takot pa rin siya. Manahimik ka, baka matakot ka. Nagkaroon ako ng hinala. Paano kung si Tita Noboy ay hindi lang isang natatanging robot? Paano kung si Tita Noboy ay isang seryeng makina na mamamatay tao? Ibig sabihin, maraming ahensya ang gumawa ng mga robot na nagbabantay sa mga lihim na base militar para hindi malapitan ang lumilipad na tinapay. Sandali, ibig mong sabihin may kinalaman pa rin ang lolo ko sa paggawa ng mga mamamatay taong robot? Oo, posible. Kung may kaugnayan siya sa mga lumilipad na sasakyan, baka konektado rin siya sa mga robot. Tara, kunin natin siya at tingnan kung tama ako. Pero sigurado akong si Tita Noboy yon. Oh, mga pare, tama. Tita Noboy nga yan. Kita mo, dahil sa butas na tinutuluan ng tubig, naging malinaw na parang kristal ang lahat. At ngayon, sigurado na ako na ito ay si Tita Noboy o kaya'y kaparehong makina na nakita na natin dati. Sige, tuloy tayo. Grabe ang lamig. Diyos ko, si Tita Noboy talaga. Sige, kunin na siya. Mabigat siya. Oo, siya nga ito. Totoong ulo ito ni Tita Noboy o ng isang robot na sundalo mula sa serye. Napakalaki nitong robot, 2 metro ang taas, kayang bumasag ng pader at magtaob ng sasakyan. Maniwala ka kung nakita mo ito kahit minsan sa totoong buhay, di mo siya malilimutan. Delikado talaga ang makinang ito. Lahat ng taga-subaybay ko makakapagpatunay niyan. Mga kaibigan, isulat nyo sa mga komento ang pinaka natatandaan yung sandali na may kinalaman kay Tita Noboy. Ano ang naaalala nyo mula sa mga nakaraang video? Minsan nagiging parang kaibigan natin siya pero sobrang bobo niya at madaling i-reprogram. Pwede mo siyang gawing mabait o delikadong robot, depende sa unang nag-program sa kanya. Astig talaga itsura niya. Pero di ko na alam kung mas gusto mo hanapin si Tita Noboy na kaibigan mo o yung lumilipad na van. Magkakaugnay lahat yan. Hindi ako naniniwalang siya talaga si Tita Noboy na kilala natin. Tingin ko kopya lang siya ng robot. Ang robot ay hindi tao kaya pwedeng gawin at gawing serye tulad ng kotse. Sa tingin ko makakakita pa tayo ng ganitong robot sa malapit na hinaharap, baka marami pa. Baka siya rin ang tagabantay ng mga sikreto tungkol sa lumilipad na van. At baka nga siya talaga ang pinuntirya ng lahat ng putok at pagsabog na yon para sirain ang robot na yon. Dahil maniwala ka sa akin, napakatibay niya, kaya madali akong maniwala na siya talaga ang tinarget ng atomic bomb para pasabugin siya. Grabe, lalo lang tumataas ang pustas sa kasong ito. Siguradong sigurado tayo mga pare.
Nasa simula tayo ng seryosong bagay pero kailangan pa nating maghanap para maintindihan. Hindi ko pa alam ang susunod nating pupuntahan pero tiyak may ebidensya na gagabay sa atin. Tara, maghanap tayo. Oh, interesado na ako. Tama ka. Baril, bala, ulo ni Tita na Boy. Malabo at kakaiba lahat pero kailangan pa rin nating maghanap. Kung hindi, hindi natin malalaman ang susunod nating pupuntahan. Ano yon? Eroplano ba ng militar yon na lumilipad? Ang weird, may kakaibang tunog. Paano kung may nagmamanman sa atin? Pakinggan mo, dumapa ka, may hinahanap sila dito. Totoo, helicopter yon. Pag nakita tayo, yari tayo. Parang dumaan lang sila. Tahimik lang, huwag kang gagalaw. Lahat tumutugma. May mga banyagang ahente talaga dito. Grabe. Lintek, ha? Parang nakalusot tayo. Pero mga pare, may dahilan yung helicopter kung bakit umiikot dito. May hinahanap siya, di ba? Bakit na naman ako napasama sa gulo mo? Ang dami ko ng beses na nalagay sa panganib ang buhay ko. Tapos ngayon, ikaw na naman ang nagdala sa akin dito. Alyosha, tanga ka ba? Hindi mo ba naintindihan na kung may hinahanap sila dito, ibig sabihin merong nandito? Kaya dapat tayo ang maunang makahanap nun. Bilis, kunin mo yung mga piko, maghanap na tayo. Kukunin niya rin naman lahat yon para sa sarili niya at wala akong mapapala. Oh, naririnig mo, may signal. Dito nga, siguro sira lang dati ang metal detector. Medyo malaki ito. Sige, ayos, tara na. Tingnan natin, naririnig mo ba? Oo. Sigurado akong may something doon. Ayan. Oo. May mahaba ba? Hindi malinaw. Mahaba, mas kita na. Sobrang haba. Dito ang dulo nitong bagay na to. Tama. Hindi talaga ito mukhang tubo lang kasi madilim na berde ito at gaya ng alam na natin ang mga madidilim na berdeng bagay ay kadalasang may kinalaman sa militar. Isa itong lintik na bazooka. Ano? Bazooka, rocker, granada launcher ito. Ano? Nagtatapon ba siya ng mga granadang may radyasyon? Mga radyaktibong granada? Hindi naman, ginagamit ito pang baril ng malalaking target tulad ng tangke, sasakyan o robot gaya ng Tita Noboy. Mga pare, nakakita kami ng totoong military bazooka sa ilalim ng yelo at lahat ay nagtugma. May sundalong nakaiwan nito. Kailangan natin ng mabigat na artillery. Kunin mo ang malaking piko. At simulan na natin. Wow, umagos ang tubig. Dahan-dahan lang. Lahat ay natatakpan ng yelo. Nagkaroon talaga ng kaguluhan dito. Nagpaputukan sila sa isa't isa mula at sa ibabaw ng yelo, pati na rin iba pa. Ayan na. Grabe, totoong rocket launcher to. Oo, mukhang ginamit na ito. Wala nang bala sa loob. Sa totoo lang, ganito ito ginagamit. Ganito tayo tumutok sa kalaban tapos pipindutin lang itong button na to. At gamit ang ganitong klase ng kagamitan, pwede nating tamaan ang malalaking target tulad ng mga armored na robot, tangke at iba pa. Pero gaya ng sinabi ko, nagamit na ito. Saan ka natutong gumamit ng bazooka? Malinaw dito. May paningin, target at pindutan. Hindi mo na kailangan mag-isip, lahat nagyelo na. Itong singsing na ito ay para sa self-destruction. Kung magbago ka ng isip na magpaputok, hilahin mo lang, sasabog ito sa kamay mo. Pwede bang huwag mo na lang hawakan yan? Walang laman yan, Lesha. Masyado siyang magaan. Kapag may bala yan, mas mabigat talaga siya. Hindi siya magaan, hindi ko masasabi. Maniwala ka, mas mabigat ito kapag may bala sa loob. Baka ito ang ginamit pa na baril kay Tita Noboy, kaya ulo lang ang nakita natin. Pero kung ano talaga ang nangyari dito, kailangan pa nating alamin. Tara, maghanap pa tayo. Kailangan na nating mag-ingat dito sa butas na to. Tingnan mo, ang weird ng slides na to. Ang liit at kakaiba. Sa tingin mo may laman sa loob? Baka may mga minas sa loob. Hindi ko alam. Meron ditong kung ano, maliit na signal. Tara, buksan natin to. Hukayin natin at tingnan kung ano ang nahanap natin dito mismo. Nandito lang sa paligid. Tingnan mo, hindi na kinailangan ng pinpointer. May nakita ako. Ay, nandyan na naman ang kakaiba mong palatandaan. Mga palatandaan ng radyasyon. Pahiram ng bagay na yan.
Mukhang may lihim tayong dokumentong natuklasan kaya kailangang kunin ng maingat. Huwag masira. Ay nako, mukhang hindi ko naman natamaan. Oo nga. Lintek Lintek. Ngayon sigurado akong natamaan ko na nako. Sobra na, oh. Sa pinakamababa, pwede na nating mabasa kung ano ang nakasulat dito. Tingnan mo, may mga numero dito. Baka ito yung telepono, pwede nating tawagan, di ba? Kapag tumawag ka ulit, susunugin ko ang mga mata mo, naririnig mo. Ibig sabihin nito ay parang autorisadong pass para makapasok ang sundalo sa isang lugar. Nahulog niya ito nung nagkagulo dito dahil sa mga raketa. Oh, mga pare, nagawa ko. Oh, medyo basag at may kaunting sira pero mukhang identification card ito na nagpapapasok sa isang lihim na military nuclear base. Ibig sabihin, parang radioactive base ito. Ipinagbabawal na lugar, may nakasulat na restricted area. May QR code, barcode, at 4 na access number na pampasok. Nakasulat din dito ang expires at ang PETSA. Ibig sabihin nito, expired na ito, parang nung ika-12, 15 ng Disyembre. Pero sa totoo lang, bagong taon na at Nako, expired na siya nung Disyembre 15, 2025. Hindi na natin nagamit, sayang. Hanap na lang tayo ng ibang makakatulong. Nako, nilibot na natin ng husto ang nagyayelong disyertong to at marami na tayong nahanap tungkol sa mga sundalong yon. Kung totoo ngang may dumating na missile gaya sa video, saan kaya galing yon? Anong palagay mo, Lesh? Galing yun sa bandaron. Kung galing yon sa bandaron, dito mismo tatama sa kinatatayuan ng operator. Paano kung dumating siya ngayon? Nakita na natin siya kanina. Pakinggan mo, may signal at signature dito. May malaki doon. Pakiramdam ko ito na ang pinakadelikadong matutuklasan natin ngayong araw. Posible. Tara, kunin na agad natin. Sa laking tuklas na to, di ko na kailangan ng pinpointer. Tignan nyo, may berdeng bagay. At dito may mga metal na bagay na nakausli mula sa yelo. Baril na naman ba? Hindi ko alam, may tanda doon. Parang radiation sign sa isang berdeng bagay. Napakalaking berdeng na tagpuan ito. Uy, Alyoshka, ito ay isang raketa. Paano mo nalaman? Lintik ang hugis, nandito ang pakpak, ang matulis na dulo at palatandaan ng radyaktibo. Sandali, paano kung dumating ang raketa pero hindi sumabog at naipit lang? Oo, pumasok ito sa yelo dahil dati itong tubig na nagyelo. Kaya may sundalong nakaligtas at nadala ang gamit nila. Ibig sabihin, pwede rin tayong sumabog ng todo ngayon? Hindi naman, imposible siguro. Basta huwag mong tamaan ng raketa habang kinukuha ko. Ligtas ito ng 100% pero huwag na huwag ninyong uulitin ng ganito. Siyempre. Ayan, dumaloy na ang tubig. Oo. Tignan nyo, totoong may raketa sa ilalim ng yelo. Ang astig. Huwag hampasin ang raketa habang kinukuha ko. Handa ka na? Hahampasin ko na ngayon. Hindi. Sige, sige. Diyos ko, maawa ka. Ay, demonyo. Totoo nga, tama tayo. Ito ay isang raketa. Sige, sige, kunin mo na. Dahan-dahan lang, maingat. Sige, ilagay mo. Hindi ko na kayang hawakan pa. Ay, grabe. Anong problema mo? May sakit ka ba? Paano kung sumabog yon sa mukha ko? Anong problema mo? Gago ka ba? Sana sumabog yon sa harap ng libo-libong tao. Mukhang walang laman. Baka nasunog habang lumilipad. Tingnan mo, mabigat siya at sunog na sunog. Sira na. Mukhang hindi siya sumabog pero radioactive, pinapatunayan ng simbolo na yan. Papunta siya dito para sirain ang isang base o artifact pero hindi nagtagumpay. Ibig sabihin siguradong may natira pa talaga. Kailangan pa nating maghanap. Siguradong may pahiwatig dito kung saan tayo susunod at paano makahanap ng mas maraming military na gamit at ang lumilipad na tinapay. Sige, kunin mo na yung mga bagay na yan. Mamaya natin dadalhin. Ipapasa natin yan sa bakal. Sa bakal? Mabigat yan, mga 800 rubles. Tara, hanap pa tayo ng iba. Huwag galawin akin yung 800 rubles. Sige, sige. Tara, Leshka, may bakas pa dito. Dahan-dahan, lumubog ako dito. Sobrang lambot ng yelo.
Oo, dito nga. Sigurado ako. Ayun, may nakikita ako doon. Tingnan mo, operator, mukhang isa na namang metal na bagay. Baka parte ng titanoboy o iba pa. Parang rectangular ang hugis. Sa tingin ko, masasagot nito lahat ng tanong natin. Baka nga totoong may maleta doon na naglalaman ng mga sekreto, mga impormasyon, lokasyon ng base o kung ano pa man. Ayun. Sirain natin to ng maayos. Sirain mo ako ng buo. Sirain natin siya ng buo. Sirain mo. Ayos, no? Sa palagay ko, sapat na ang mga butas na nagawa ko. Heto na mga kaibigan, heto na ang maleta. Sige, buksan natin to at tingnan natin kung ano ang nasa loob. Nakaka-interest talaga. Bubuksan na natin ito mga kaibigan. Unang nakikita ng subscribers ng Buhay ni Bia ang laman ng mga maleta at package. Tara na, 3, 2, 1. Ano? Yun na ba lahat? Walang anumang dokumento dito o kahit ano pa man, may pindutan lang dito para patayin. Pwede bang pindutin? Uy, narinig ko na parang tungkol sa maletang may pindutan, yung nuclear na maleta. Parang ganitong mga maleta raw ay pwedeng magpasimula ng mga misil o kung anumang ganon. Sige, pindutin natin, tingnan natin kung anong mangyayari. Oh, sige, bubuksan ko na. Binabati kayo ng sistema para sa pamamahala ng sasakyang lumilipad. Anong lumilipad na sasakyan? Sistema ng pamamahala. Pakinggan mo, mukhang ito ang utak. Mukhang ito ang computational system. Ito ang computer ng lumilipad na van. May sinasabi pa siya. Hindi pwede ngayon din nahanap ang sasakyan. Hindi natagpuan ang sasakyan. Oo, hindi nakakonekta ang maleta, hindi nakakonekta ang maleta. Simulan na ba ang hanap sasakyan? Oo. Simulan mo ang paghahanap. Nasaan siya? Paghahanap na tagpuan. Natagpuan, makinig ka ng mabuti. Naitala sa koordinatang 26, 37, 45 hilagang latitude, 70, 53, 01 kanlurang longitude. Naitala mo na, di ba? Naitala ko na lahat. Kaibigan, ilagay sa komento ang koordinada na natuklasan niya. Pakinggan mo, ito ay isang intelihenteng sistema para sa pagkontrol ng lumilipad na van, ang Astig. Sa tulong nito, gamit ang mga koordinadang binanggit niya, mahahanap natin ito. Ibinigay niya sa atin ang mga koordinada ng lumilipad na van, mga kaibigan. Astig lahat yan, pero hindi pa natin napindot ang pulang button. Kailangan lang natin gawin yon pag nailagay na ang intelihenteng sistema sa van. Makes sense naman. Pindutin na natin ngayon. Ay, muntik na akong mahulog. Alessia, magseryoso ka. Ang sistemang ito ang nagpapatakbo ng jet engine at raketa. Kung ilalagay sa sasakyan, mapapagana ang lumilipad na tinapay. Mga kaibigan, mag-comment at mag-like kung gusto nyo ng kasunod. Tulungan nating madagdagan ang views ng video na ito. Kailangan namin ito at kapag nagkamaraming views, ipapakita namin kung paano ikakabit ang sistema sa lumilipad na tinapay. Kasama ninyo ako, si Vyacheslav Ismailov o Via at si Alekyo ng Baryo. Oo, paalam. Ang wild nito. Operator, tingnan mo dami ng gamit na nakuha. Kailangan nating ipasa lahat sa junk shop.